Instruction na pala. Amen. Okay, ito yung ating pag-aaralan namin ngayon. Basahin natin 1, 2, 3. Why do we need to attend church services? Series 2 ito. Yung series 1 ay naituro ko sometimes dito ng Wednesday. Kaya nilagyan ko ng date November 10, 12 Santiago. Bago tayo magpapatuloy, ay magtatanong ako sa inyo, pwede nyo, kung ano yung nasa loob ninyo o i-guess ninyo pwede. Ang tanong ko, bakit kayo umatin ng Sunday service? Sino gusto sumagot? Bakit kayo umatin ng church service? Okay, si magandang senior citizen. Dito ka sumagot. Hindi ang gusto ko. Smart. Morning po. Nag-attend po kami dahil para malinisan ang aming mga nagawang kasalanan. Para turuan ang mga ibang Okay. Dalawa yung kanyang sinabi para malinisan ang ating kasalanan at para marinig ang mga ibang katuruan. Okay. Sino pa ang gustong mag-try ng kanyang sagot? Surrender lang nyo. Hindi ako naman I'm shocked. Pero siyempre, kasi Lord, walang imposible alam. Yes, pero sabi ni Pastor, katarungan na, bakit po? Yan, bakit? Maging balik. Kailangan. Okay. Ako bilang isang anak ng Diyos, hindi na po ako, hindi ko na kailangan tanongin kasi ako kung saan ako pupunta sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ang buhay ko, inalay ko po sa Kanya. Dahil siya lang po ang magpahirap ng ating buhay. Kaya dapat lagi ang sa pupurihin, sasambahin, mamahalin. Kasi yun nga po, kung sino nang pahirap ng buhay, dapat po natin purihin. Unang-una, sa pakikinig po ng salita ng Diyos, i-apply po natin yung mga gawa at saka isinasa buhay po natin. Kaya kailangan po natin. Kasi lalo na po na nandito na tayo, na nakapakinig na ng salita ng Diyos, alam na po natin ang kaputihan na dinudulot po natin salita ng Diyos. Kaya kung maaari po sana, hindi na po tayo lumipat sa pakikinig po. Dahil ito po ang ating, sabi nga po ni Brother Bernard na ito po yung kailangan at buhay po natin na nananalitay po sa atin na gawin po natin sa araw-araw, hindi lang po sa araw-araw, sa buong buhay na po natin. Kaya papasalamat po ako sa kabuuan ng ating kongregasyon na Fellowship na napakabuti po ang ginawa ng Panginoon sa buhay po. Kaya maraming salamat po at magandang bago po. Thank you. Okay. Nag-praise na ang sakit na makarinig ng salita at parang purihin ng Diyos. Hey, sino ba gusto mag-try? Okay, si Sister Lovely. Yan, Sister Lovely. Para maintindihan natin, ba't kaya ako umanin ng Sunday service? Parang may chiksilog sabi niya. Pagtas ka may chiksilog sabi niya sa Hindi po, ako po, umattend po ako ng church. Una, dahil po para makapakinig ng salita ng Diyos. At pangalawa, para po magpuri. At pangatlo po, para magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil binigyan niya po tayo ng 6 na araw para po tayo ay magtrabaho, para tayo inis. Isang araw po ang binigay ng Panginoon para pumunta tayo sa church. At ito po yung lingkod na ito para magpasalamat. Yun po. Okay. So, yun po yung mga kasagot na at least medyo tama yung ating hinala. Kasi karamihan,
sa totoo lang, hindi nila alam bakit sila umaten ng Sunday service. Ang iba ay kasi tradisyon na ito. Kaugalian na. Nagsisimba yung mga tatay ko, nanay ko, sabi sa akin, magsimba rin ako, pero hindi alam ang dahilan, bakit umaten. Yung iba naman, kasi parang kay Lord. Okay, parang kay Lord ka, pero ano ang dahilan, bakit parang kay Lord? Then, yung iba naman is, sabi naman ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Maganda. Then, yung iba naman, kasi wala lang akong gusto, gusto ko lang umaten. Maganda. Then, yung iba naman, kasi pinilit ako in-invite ako So, maraming mga kasagutan na hindi yun ang dahilan kung bakit tayo umaten ng church. So yun ngayon ang ating pag-aaralan. Una, merong 4 na major parts of church services. Merong 4 na kadahilanan na nangyayari sa loob ng church. Yung 4 major parts of church services. Una, to bless the Lord with our praise and worship. Para ibig sabihin, pagpalain din natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating papuri at pagsamba. Bakit? Kasi ito lang yung paraan na maibalik natin sa Kanya yung utang na loob natin sa Kanya. Sino dito sa tingin niya na binigyan ni Lord ng regalo kaligtasan? Kaligtasan naman. Okay, ang gusto ni Lord, hindi niya kailangan yung pera natin na bayaran siya. Ang hinihingi lang niyang kasagutan o kabayaran ay yung purihin siya, ibalik sa Kanya bilang pasasalamat. Dahil ang pangalawa, the Lord to bless the church. Pagkatapos natin ma-bless ang Panginoon at nagustuhan ni Lord yung mga awit at papuri at pagsamba natin sa Kanya, tayo naman yung Kanyang i-bless sa pamamagitan ng Kanyang mensahe. Kaya tingnan nyo, yung hindi mensahe, may mga bumaan yung makiramdam, may nasagot yung problema, bless ka ni Lord sa Kanyang mensahe. Pangatlo, kapag na-bless yung church, kailangan i-encourage din, i-bless din natin yung kasamahan natin na medyo naglalamig, naghihina. By encouragement, by teaching, and by exhortation. Yan ang pang-apat, to give our tithes and offering to God. Bakit? Displaying our obedience and discipline to the Word of God. Kasi kung tayo ay disipulo ng Diyos, kailangan nakikita sa atin yung pagsunod ng Kanyang mga kautusan. Maliwanag po ba? So itong 4 na ito, yung ating pag-aaralan ngayon, na siyang dahilan bakit kailangan tayong pumaten ng Sunday service. Una, to bless the Lord with our praise and worship. Napakalaga ang praise and worship. Dahil sinabi ko, dito natin pinagpapala ang Diyos to bless His holy name. Pero anong ginagawa ng iba? Na hindi alam ang kahalagahan ng praise and worship. Ang katwiran ng iba, mamaya na po atin pagkatapos ng praise and worship para makinig lang ng sermon. Paano mo manapis ang Lord? Ang gusto mo lang, ikaw yung ma-bless. Paano kung hindi para sa iyo yung mensahe? Di walang nangyari yung pag-attend mo. Kailangan i-bless mo muna ang Panginoon. Kaya sa ating pagsamba kay Lord, pagpuri, nakita nyo, inaalis natin yung mga upuan para bigay tulong. Sabihin man ng iba na kuman ay mali. Gagawin ko lahat para sa Panginoon. The only reason to live is to worship you. Imagine yung kanta natin, the reason I live, ang galing ang dahilan
Kaya ako nabubuhay ay para sambahin ka. Kaya ang tanong, totoo kaya yun sa buhay mo? O awit lang yun? Tandaan nyo, ang awit ay parang sermon din. Then, ito, tingnan natin, sa Psalm 100 verse 4. Ito ay parang kanta, pero utos ito ni Haring David. Ang sabi na, know that the Lord is God. It is He who made us. And we are His. We are His people. The sheep of His pasture. Yun yung bunga ni David. Alamin nyo na siya ay Panginoon. Siya ang Panginoon ay Diyos. Yun sabi. At siya ang gumawa sa atin. Di ba dapat pasalamatan natin yun? Nilalagyan tayo. Ang kailangan lang niya, purihin siya. Then, alamin mo na ikaw ay kanyang tao. Tayo ay tupa ng kanyang pasture land. At ito yung kanyang sinabi, verse 4. Enter His gate with thanksgiving, in His court, temple, with praise. Kaya sa ating pagpasok ang utos, ay purihin natin siya. Enter His gate with thanksgiving, in His court with praise. Kaya yun yung ginagawa ko ng Sunday. Bago tayo magsimula, ay sinisimulan natin muna ng praise and worship. Then give thanks to Him and praise His name. Kaya yung mga papuri natin, hindi para sa atin, para kay Lord. Kaya hindi natin dapat sabihin, ano ba naman yung praise and worship? Hindi ako na-bless. Well, for your information, hindi ikaw yung bless na praise and worship. Bless si Lord. Ang praise and worship ay para kay Lord. Ano ba yung praise and worship? Hindi anointed. Maraming mga komentaryong gano'n. Bakit? Hindi kasi nila naintindihan yung dahilan bakit may praise and worship. At hindi pinapakinggan ni Lord yung ganda ng boses. Ang tinitingnan ni Lord yung puso mong sumasamba sa Kanya. Maliwanag po ba? Kaya utos, pagpasok ko, give thanks unto the Lord and worship when you are in His word. Praise His name. Kasi ito lang yung panahon para ibigay natin yung pasubati, yung utang na loob. Aabsinan mo pa ng linggo. Pinagpala ka ni Lord Lunes hanggang Sabado. Ang pagkataon mo lang na magpasalamat sa Kanya linggo, aabsinan mo pa. Gets no? Sabit si Lord sa ating pag-attend ng church service. Amen. Then, sabi nga, worship the Lord with gladness. Sa Tagalog, sambahin ninyo ang Diyos ng may kagalakan. Kaya nga, dapat during praise and worship, mukhang masaya. May gala. Hindi mukhang ang palaya. Amin ba? Total, ang kagalakan ay isang anti-agent sa pagtanda. Kung ano, makeup pa ilalagay mo sa mukha para bata ka. Minsan na sabi ng Biblia, magdala ka lang. Kasi in very heart, take it good, like a medicine. So, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Sa totoo lang, nasabi ko nga, nung natapos yung ating Joy of Your Salvation Seminar, abay, ang sentro ng lahat ng buwan sa Quirino at Santiago ay ang 12 Santiago. Ginagawa lang kayo. Ginagawa na kayong modelo. Dati-dati, hindi kayo pansin.
Ngayon kayo na ang idolo. At ini-invite ko sila. Subukan nyo umattend ng Sunday. Makita nyo, walang taong nakatayo lang doon, nagsasayaw lang ang naglulutan. Tsakin mo, ha? Alam mo nung Sunday, nag-preach ako sa Zamora, ang saya ng prison, yung mga worship team, ang saya. Yung mga dancing ministry, ang saya. Pero yung mga tao sa upuan, nakaganon lang. Pinicture ko yun eh. Tapos militing ko yung mga leader. O, tingnan nyo, kayo lang masaya. Yung obligasyon, wala. Pero gano'n naman, hindi ako nawawalan ng pag-asa dito sa Zamora dahil napakarami ng leader. Ito gagawin nyo sa Sunday. Kayong mga leader sa harap lahat, pagdating ng praise worship, kailangan nagsasayaw kayo. I-video nyo, makikita ko doon sa i-forward nyo sa akin yung video. Kung may leader na hindi nagsasayaw, tanggalin sa pagka-leader. Kung yung pastor hindi nagsasayaw, tanggalin yung pastor. Totohanan lang ito. Pangalawa, pagdating ng giving, yun sabi ko, pagdating ng pagbibigay, ang liwanag, sabi ni Lord, God loves a cheerful giver. Ano ibig sabihin ng cheerful? Masaya. Kaya kayong mga leader, sabi ko, pagdating ng pagbibigay ng tithes, di ba kung may kinakasal, ang uso ngayon ng abay, at saka yung ikakasal eh, pagpunta sa harap, nagsasayaw sila. Ano uso ito? So, di dapat gawin mo sa church dahil mag-focus ang Diyos. Mahal ng Diyos ang taong nagbibigay ng buong puso at kagalakan. Amen. Dahil sabi ko sa kanila, doon sa Zamora, pagdating ng bigayan, kayong mga leader, nagsasayaw bago nyo ilagay yung inyong sobre sa basket. Kapag may nakita ako nagbigay na initsan yung sobre, o kaya yung pera longot parang sabungan, kaya mamaya gagawin natin yun lahat. Magbigay tayo sa Panginoon. O, di ba masaya? Kasi, tignan nyo, ang kalangitan, basahin nyo Revelation, 24 hours praise in worship. Apat ang song leader, 24 yung baka. 24 hours ang kinahap nila, holy, holy, holy is the Lord. Parang lagas-las daw ng waterfalls ang ingan ng langit. Ano ba yung dahilan kung bakit tayo pinapunta dito sa lupa? Para mag-train tayo mag-praise and worship dahil ng langit. Para pag nag-train ka na, pwede ka lang bumalik doon. Kasi walang lugar ang mga taong hindi marunong sumayaw, umawit tayo. Oh. Sabi, nagugulong ako, yung iba tahimik dito pagdating ng praise worship. Pero pagdating naman sa video, okay. Ang kakaling po man tayo. Pero pagdating kayo, ayaw. Pagdating ng video, talaga, matpon round. Isang kapay naman natin. Yes na. Kaya video, tama natin yung ating kalagayan. Kasi sabi na ni Pastor Bernard kanina, ang sabi na doon, when we are in Christ, we are in your creation. The old has gone. The new has gone. Pero dati, masaya ang tao nagsasabay. Kanya lang medyo dumating yung isang espiritu na ang pangalan ay pride. Nawala na yung joy ng pagsamba. I am a professional. I am dignified. Nakakaya nagsasayaw ko mamalakta. Iyon na yung utos ni Lord. Yes.
Pero pag lasing na, nasa video. Sabi mo sa katabi mo, baguhin natin. Okay ba? Kaya? Kaya? Amen. Dito, pagdating ng worship, parang may pihilan natin yung inaarap natin na I worship you, tahimik. Kaya ang hinihin ko yung instrumento para may bulong mo kayo, Lord, I worship. Medyo umiyak ka kung tinataman yung emotion mo. Yun ang gusto ni Lord eh. Pero wala, pagdating sa church, wala na. Ano, pagdating naman ng video, talagang umiyak. Lord, table just one way. Nakakatawa tuloy yung favorite song ko na kung na kayo. Parang ganito yan eh. Ito yung praise and worship. Hindi ba pagka pupunta ka sa bahay ng isang tao, kahit sinong tao, o punta ka sa bahay ng kamag-anak mo, kaibigan mo, si Mayor kaya, hindi ba ako nang ginagawa nyo eh? Kumakato. Tao po, may tao po ba? Ako po si ganito. Ganun din, pag pumasok tayo sa templo, sabi na, enter his gate with thanksgiving in your heart. Di ba sabi doon? Then, in his court with praise. Parang kumakatok lang tayo kayo pag kumakanta tayo ng masaya. Bago niya pong pagka-video, wow, si Lovely na. Tsaka pa lang niya bubuksan yung pinto. Tsaka kanya patutuloy. Kung hindi, kung sabog yung praise and worship natin, parang baliwala, kumanta ka lang, hindi galing sa puso. Abay, sarado yung gate ni Lord sa atin. At yung preaching na naririnig nyo, galing lang sa talino ng pastor. Hindi galing kay Lord yung preaching. Kaya hindi ka mag-bless. Matuto tayo pumatok kay Lord. Matuto tayo magpakilala kung sino tayo. I love you, Jesus. Yes, Lord, mahal na mahal kita. Nagpapakilala tayo kay Lord. Kaya kailangan during that period, nakangiti, masaya. Yan ang kinakaingitan ngayon ng lahat ng 12. Dahil napakasaya ang 12 Santiago, nakaka-bless sila. Nag-meeting kami lahat, ng pastor kahapon. Alam niyo, hindi lang yung kinantanin mo. Hinihingi nila yung video mismo para makita nila kung paano kayo magsaya. Kasi ang pinagayabang ko doon, kung paano magsaya yung mga senior citizen. Yun yung pinagayabang ko doon. Dali ko nga isang senior eh. Diyan na. Kaya, situate, ang objectives natin ng praise and worship, situate na binuksan na yung pintuan natin. Kaya kapag hindi ka praise and worship, ibigay na lang po para pagbuksan tayo ng pinto, para patuloy tayo. Siya natutuloy in His presence. Sa kanyang presensya. Okay. Once the Lord was blessed, kapag ang Panginoon ay na-bless, nakilala ka na niya, bubuksan na niya yung kanyang pintuan. Then sabi na, with our praise in worship, His presence dwell on us. Yung kanyang presensya, bababa sa atin. Yun sabi nga sa Psalm 22 verse 3, but thou art holy, O thou that inhabitest, enthroned, dwells the presence of Israel. Bumababa ang presensya ng Panginoon kapag na-bless siya sa ating pagsamba, pag-awit sa Kanya. At alam naman nyo, pag tayo nasa loob na ng presensya ng Panginoon, ano ang mangyayari? Ang mangyayari ay ito. The Lord will to bless the church. Tayo naman ang pagpapalain. Parang ganito eh.
Papapasukin ka na sa kanyang tahanan at ang unang tanong, anong gusto mong merienda? Magkape ka? Kumain ka na ba? I-bless, pinatuloy ka lang, i-bless sa mga araw ng bahay. Kapag ang Panginoon, ang kanyang presensya, bumabala sa atin, i-bless tayo sa kanyang mensahe. Kaya during the message, during the preaching of the word, makita mo yung problema mo, narinig mo yung solusyon. Yung ikaw nawawalan ka na ng pananampalataya, lumakas yung pananampalataya. Nawalan ka na ng pag-asa, nagkaroon ka ng pag-asa. Ganun mag-bless ang Panginoon. Kaya napakahalaga, may problema ka, nasasagot yung problema mo. Eh, kung minsan may problema na tayo, kung saan pa kayo nang pupunta. Pupunta tayo sa Mumbai, pupunta tayo sa Robinson, para makapag-relax. Hindi mo matatagpuan ang problema mo sa Robinson, madadagdagan lang, magkakagastos kayo. Gets nyo? Kaya, paano tayo i-bless the Lord sa kanyang mensahe? Ito sabi niya, kapag bumaba na presensya ng Panginoon, His presence will give us rest. Ano ba ibig sabihin ng rest? Sabi sa Exodus, then he said to him, si Moses ito. Ito sabi ni Moses nung sila nasa wilderness. Sa Diyos, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Kung ang presensya mo, sabi niya, ay hindi sasama sa amin, iwag mo kaming utusan doon. At ang sagot ni Lord, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Kapag tayo'y nananahan sa presensya ng Panginoon, nasa atin yung regalo ni Lord ng kapahingahan. Ano ba ibig sabihin ng kapahingahan? Luwak sa salitang Hebreo. To abide or rest in. Kasi, ganito ako nag-pray kay Lord. Sabi ko, Lord, ang sarap. Salamat sa biyaya mo na ibinigay mo sa ating kagabing Panginoon. Biyaya is blessing. Panginoon, ang sarap ng aking pagtulog. Yung biyaya mo sa aking pagtulog, may katahimikan. Mabibili mo ba katahimikan? Hindi kayang bilhin ng katahimikan. May kapahingahan. Iba yung natutulog ka na may kapahingahan kasi yung natutulog ka na restless. Ano ba? Aba yung natutulog na may kapahingahan, kahit na 5 oras ka lang nakatulog, talagang dama mo na parang busog. Busog na busog ka. Ang ganda ng pakiramdam mo. Yun yung natulog na may kapahingahan. Kasi natulog ka ng 12 oras, pagod ka pagkagising. Biyaya ni Lord yun. Salamat sa katahimikan, kapahingahan, kaayusan. Salamat sa protection. Pinapasalamatan lahat yun. Kaya yun ibig sabihin ng rest. You are abiding in the presence of God. Pangalawa, Noah. Ang ibig sabihin ng Noah ay to comfort or rest. Kapahingahan. Bibihira ngayon sa taong may kapahinga. Na-istorya ng ni Brother Randy, yung kanyang pinag-drive na bus niya dati, kumikita ng bilyon-bilyon. Ang days of the day, namatay. Kasi wala sa kanya yung kapahingahan. Ang nasa isip niya, pera. O namatay siya. Habang naglalakay, umalis yung asawa, nagpunta ng Manila, winito yung pera ng asawa ng bilyon. O sino nakinabang sa pinagpaguran niya? Sino? Hindi yung mapapangasawa o din ang asawa niya. Yun ang masakit. Nag-ipon ka para sa ibang tao. Ipapalo yung napangasawa niya. Muuli. Tama.
lasinggero o may bisyo. O di, nag-ipon ka ng pang-bisyo ng pangalawa niyang asawa. Eh, kung ang ipinamana mo sa asawa mo, yung presensya ng Diyos, o di may katahindigan ka. Maliwanag mo ba? Then, ito pa yung sabihin, same Christian ought to make every effort to obey God while we still can. Ibig sabihin ito, yung mga ligtas na Kristiyano ay gawin natin ang lahat na ating magagawa na sundin ang kautusan ng Diyos habang kaya natin. Gets nyo? Habang kaya natin, habang may panahon. Dahil tandaan nyo, sabi nga ni Magpogro, and now, the end is near. Gets nyo? Ang Hebrew, sabi sa Hebrew chapter 4, verse 11, let us therefore make every effort to enter that rest. Yung regalo ni Lord na katahimikan, ang sabi ni Apostol Pablo, gawin daw natin ang lahat ng ating maggagawa para makapasok tayo sa kapahingahan na ibinibigay ni Lord. So that no one will perish by following their example of disobedience. Make it real effort. Ang sarap kaya yung taong may problema na nakangiti mo. Parang may mga taong ganyan eh. Ang dami ng problema, pero pag tinignan mo, nakangiti, parang ganito yung kanyang prinsipyo eh. Pabayaan mo na yung problema ang mag-problema sa iyo. Yun yung maganda eh. Hindi dapat tayo na-problema sa problema, pabayaan mo na yung problema ang mag-problema sa iyo. Yun yung sinasabi sa Matthew 6, verse 34. Let your problem will problemize you. Dahil yung gawin nyo? Hello? Abay, kapag ka gano'n, hahaba buhay mo. Kaya nga, minsan nag-preach ako ng Miyerkules sa Global Prayer Watch. Global Revival Prayer Watch. Ito kasi ay international. Nakikinig ng Singapore, Korea, South Africa, o South America. Nakikinig sila. Nagtuturo ako minsan ng umaga ng Miyerkules. Nung matapos ako mag-preach, alam mo yung tinuro ko, yung joy of your salvation. Doon sa global, doon sa dito sa Bijan, sa Soul, magturo ako doon. Abay, matapos ako magturo, biglang sumingit si Bishop Frank. Hallelujah! Binigyan mo ako ng magandang idea. Isi-series ko yan, Joy of Your Salvation dito sa church. Hindi lang yun. Sabi na, kailangan ka pupunta dito sa Tarlac para ituro mo yung sikreto ng isang taong hindi tumatanda. Imagine, sabi niya, mag-17 years old ka na, mukha ka pa rin bata. Oo, di ba? May sikreto ka eh, ituro mo dito sa church. Ikaw ka naman imbitahin ka, hindi ka pwedeng magturo ng ganong topic. Kung ikaw ay 70 years old pa lang yung medyo kulubot na, kuluntoy na, hindi ka imbitahin. May secret. Isa lang secret. Kagalakan na dulot ng kaligtasan ng Diyos. Amen? Sino ang ligtas? Ligtas naman. Dapat masaya ka, dahil ligtas ka eh. Kasi binigyan nyo yung kaligtasan, may kakambal yun eh. May built-in, may kasama. Sinyales na ligtas ka. At yung sign na yun, na nasa iyo ngayong kaligtasan, ay kagalakan. The joy of your salvation.
And the joy of the Lord is my strength. O, sino dito gustong ayaw tumanda agad? Tatanda tayo, pero meron yung tumatanda na mabagal, meron yung tumatanda mabilis sa pagtanda. Sino dito yung gustong tumandang mabagal? Itas na tayo. Yes. Ano, suksi? Diyos! Nakita nyo pag umiinom ka ng kape, o kaya yung something like na gusto mong drinks, di ba pag iwan, ang sarap na nagdama mo. Inumin mo yung kape ni Satanas. Yung gin, pag inom mo, pinapakandaan din. Pero, nagkukulat ako, iinumin mo yung gin, tignan mo yung uminom. Ang sama ng mukha. Pero tuloy-tuloy pa rin. Bukas iinom na naman. Kasi abay, ang inumin mo na lang yung kaganakan ng kaligtasan ng Diyos. Wala pa ka namin ng Panginoon. Like that. His presence will give us joy. Yung kanyang presensya, binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Yung kanyang presensya, binibigyan niya tayo ng kagalakan. Isa pang ebidensya, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, laging masaya. Yes. Laging malakas. Amen. Okay, sabi na sa Psalm 16 verse 11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Kung pinupuno mo ako ng kagalakan sa iyong presensya, mabasarap ka pa mananatili. Saan mo gusto manatili? Sa presensya ng Diyos o sa Robinson? O sa tinadyawan? Sa presensya ng Diyos, sabi niya, pinupuno ka ng kagalakan. Pangalawa, with eternal treasure at your right hand. Pag sinabing right hand, kumbaga ito yung trono ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos nasa kanyang right. Ito yung kanyang power. Kaya sabi niya, with eternal, magpakailan mang presyo kagalakan sa kanang kamay ng Diyos. Hindi ba masaya? May kapahingahan ka na, may kagalakan ka pa sa presensya ng Diyos. Maliwanag po ba? Kasi noong ako'y nauna dito sa Isabela, nauna kasi ako dito ng, ewan ko, 1 taon ba? 2 taon? Naiwan si Sister Daddy sa Manila. Dito mula ako nagtrabaho. Hindi pa ako born again na siyempre, hindi mo kasama ang pamilya mo, wala namang problema. Lahat ng sweldo ko, overtime, pinapadala ko sa kanya. Lahat ng sweldo ko at saka yung mga cost of living allowance, siya lang tumatanggap doon sa main office. Ang pera ko lang dito yung overtime. Hindi na alam, mas malaki yung overtime ko kaysa yung sweldo ko. Kaya ginagawa ko noon, pagdating ng medyo maghahapon na, medyo mga mag-aalas 6, alas 7, pupunta ko ng Santiago, alam niyo itong sentro noon, puro beer houses yan eh, diba? Alam na alam ni Brother Randy. Ang barkada ko noon, si Kapitan Baliliho ng alam. Yun ang barkada ko. Si Pedro, anong pangalan ko? Pablo. Barkada ko yun. Parang kay Captain ng ano, isolo niya yan. Pero kasi pag siya kasama mo talaga, ang galing uminom noon. Gusto ko mag-isa. Pupunta ko doon sa isang anong tawag nila doon? Yung may kantahan. Hindi. May kumakanta eh.
ang ino-order kong pulutan ay yung dalag na inihaw. Wow! At saka dalawang beer na nagyayelo ng bote. Pinapakinggan ko yung mga kanta. Kaya paborito ko single bar. Kaya so, just for sarap ko kahit ng beer. So, kasarap pag-enjoy. Alam mo yun yung totoong enjoy din. Meron pa palang mas maganda yung presence ni Lord. At nung napunatin ako, nung umatin ako sa church, nung nagsimula ko si Rosie, nakilala ko yung kumakanta sa bell house. Nung pinapakinggan ko, na-born again na rin pala sila. Kako, ang bait talaga ni Lord. Kaya, parang experience ako lang yung istorya. Higit na mas magandang pakinabang ang natanggap ko kay Lord nung nag-enjoy ako sa kanyang presensya kaysa nung nag-i-enjoy ako doon sa lonely table just for one. So, gets niya. Sabi mo sa katabi mo, mag-isip ka. Ano yung sabihin ng joy? Sa Hebreo ay simsa. Gladness. Yan, si Sister Gladys. Ang ganda ng kanyang pangalan natin. Kaya dapat lagi yung Sister Gladys. Lagi. Ikaw dapat sa asirin eh. Meron kang gift of gladness. Then, Chara. O Chara. Lasting emotion that comes from choice to trust that God will fulfill His promise. That is joy. Then, Chara in Greek naman, pagdating sa Greek, one who rejoice, who are glad, who receive joy. Tandaan nyo, ano ang dulot ng presensya ng Diyos? Ang dulot ay binibigyan na tayo ng kapahingahan at binibigyan na tayo ng eternal pleasure, kagalakan. At yan din ang susi ng mga senior citizen na tumatagal pa ang buhay. Amen. Dapat pumalakpak mga senior citizen. May natututunan? Amen. Hatid pa ba kayo ng church o absent? Okay. Ulit tayo. Ang sabi ni Esther, ito ay si Queen Esther. Asawa ito ni Haring Xerxes. Sabi dito, lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sila Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo. Ito yung court. Tumayo sa tapat ng tirahan ng hari. Kasi yung panahon na yun, kahit ikaw ay reyna, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok sa korte ng hari. Kailangan may pahintulot yung hari. Dahil pag pumasok ka sa court ng hari, nang hindi alam ng hari, hindi ka nagpaalam, kahit reyna ka, makatay na nila. Yun yung batas noon. Kaya itong si Queen Esther, may mabigat ng problema eh. Ang problema ng Queen Esther, itong si Haman, ay siya yung prime minister noon, next to the king. At nagtakda siya ng isang pahayag na lahat ng Hudyo doon sa kaharian na yun ay ipapapatay ni Haman. Hindi alam ni Haman na si Queen Esther ay isang Hudyo. Kaya nagkaroon ng problema. Ngayon, gusto niyang lumapit sa hari para isumbong na itong ginawang decree ni Haman. Hindi pwede pumasok dahil walang utos sa hari, walang tawag sa kanya. Kaya naglakas loob siya. Isinuot niya yung kanyang damit pang reyna. Then, pagdating doon, tumayo muna sa bulwagan ng palasyo.
yung nakikita siya ng hari. Then, sabi diyan, nakaupo noon sa trono ng hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther. At itinuro niya rito yung kanyang gintong sentro. Hindi ba yung hari may sentro? Volyo dulo. Kapag ang hari noon ay itinuro niya sa iyong sentro, ibig sabihin, pinapatuloy ka niya. Pinapayagan ka niya lumapit. Pero kapag hindi niya itinuro, yari ka, papatay ka. Pumasok ka sa kanyang korte. Kaya itinuro ni Haring Xerxes itong kanyang sentro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng sentro. Dahil ito yung sinabi, parang pinatuloy na siya. Parang yung sinabi mo kumakatok tayo sa pinto ng bahay. Yung praise and worship, kumakatok tayo sa pinto ng langit para bumaba ang presensya ng Diyos sa atin. Itinanong ng hari, bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. Yun yung prinsipyo ng Diyos. Kapag nag-bless siya sa ating praise and worship, sabihin mo yung kailangan mo, ibibigay ka sa iyo. Sino gustong gumaling? Do it by praise and worship. Amen. May problema, bigyan mo ng kalukuran ng Diyos sa iyong pagpuri. Amen. Huwag kang parang sayang yung panahon. Then, ito pa pagkakapon yan. Kahit ang kalahati ng ating kahilan, ibibigay ko sa iyo. Ganyan ang Diyos pag na-bless mo siya. Amen. Maliwanag ba? Kaya napakahalaga ang palate ng pagpalain muna natin ang Diyos. Yun yung una, to bless the Lord with our praise and worship. Amen. Pangalawa. Pangatlo. Okay. Ang pangatlo, pag na-bless na tayo, i-bless naman natin yung ating mga kapatiran. Kasi ibang church, pagkatapos na ng preaching, giving, aalis na. Wala na yung kumusta na kapatid. The church to bless the other by encouragement, teaching, and exhortation. Kaya na may grouping tayo eh. Total yung araw, huwag kayong mag-akura. Total yung araw ng linggo, kay Lord yan eh. Kaya na tinawag na holy day. Holy means banal. Banal na araw. Araw ni Lord. Sa Kanya yung araw na yun. Why not give that day to the Lord? Kapag ibinigay mo yung araw ng Diyos, pagpapalay ka naman ni Lord ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Yes. Pag inaga mo pa yung Sunday, walang pagpapalang si Lord ng Lunes hanggang Sabado. Bahala ka sa buhay mo. Ito yung kasabihan, ito yung kasabihan na ano yung kasabihan na yun? Gumawa ka ng gumawa dahil naaawa sa iyo ang Diyos. Parang ano yung kasabihan? Sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Oo, yun. Ang taong nasa Kanya ang gawa, Sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ano ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin doon, gawa ka ng gawa, nakaawa lang sa iyo si Lord. Hindi ka na tinutulungan. Sabi niya, kawawa naman itong mga tao nito. Tayo ng kayo, kaya ng pagtrabaho. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Maawa sila. Subukan nilang puntahan ako naman ng Sunday. At kasama nila ako ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kaya ito yung meaning na sinasabi niya, come to me, those who are heavy laden, and I'll give you rest. Gusto ni Lord, kasama natin siya sa lahat ng oras. Kasi sa kanyang presensya, may kapahingahan. Nagtatrabaho ka, pero may kapahingahan ka. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Alam niyo yung tarwahin noon. Di ba? Hinihila ito ng 2, 4, 6 na kabayo. Ang pinakamalakas doon ay yung nasa harap.
yung bandang kanan. Ang susunod na malakas yung nasa kaliwa. Ang master yung nasa kanan. Kaya kung minsan, pag napapanood nyo, pag paakit yung karway, nadadama yung nasa likod. Pero hindi natutumba dahil yung nasa kanan ang gumagawa. Siya nagbibigay ng direksyon. Kaya sabi ni Lord, take my yoke upon me, for my yoke is easy and light. Yun yung sabi ng Panginoon. Sugin ninyo yung aking, ano yung yoke sa Tagalog? Ha? Pamato. Sa Ilocano, yung sahol. Kunin ninyo ito, ibig sabihin yung kanyang salita. Dahil magaan at matibay. Kasi pagkasabay mo ang Panginoon, hindi ka nagpupwersa dahil inaalalayan ka ni Lord. Yun yung ibig sabihin niya. Kapag tayo nasa presensya ng Panginoon, nagtratrabaho ka na, pero inaalalayan ka ni Lord. Maliwanag ba? Ngayon, pinagpala na tayo sa Word of God, kailangan naman natin magpalain yung mga iba. Sige, tignan nyo ang paligid ninyo. May mga tao ng problema dyan eh. Nakakita pero mabigat ang problema niya. Kasi may mga Kristiyano kasi, kung minsan ano ko, kung tawag ko, liar pa, liar. Yung ang bigat na ng problema, kumusta ka ng sister? Ito, bless. Bless ka, bigat ka ng problema eh. Ganon yung mga ibang Kristiyano. Okay, ang sabi sa Hebreo 10:25, huwag natin kaliligtaan. Ano yung sabihin ng huwag kaliligtaan? Ha? Ano yung sabihin? Sa English, do not neglect. Huwag kaligtaan. Ibig sabihin, priority, number one, huwag kalimutan. Yun yung ibig sabihin. Liwanag dito eh. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Yung church. Ang utos, huwag kaligtaan. Meron minsan sa Zamora, pumunta doon sa church. Lunes, sabi nung bantay sa church, sister, saan ka pupunta? Bakit? Hindi ba linggo ngayon? Sister, kahapon ng linggo. Ha? Ganun ba? Nakalimutan. Linggo. Sabi mo sa tabi mo, huwag natin kantaan. Gaya ng ginagawa ng ilan. Abay, alam ni Lord, may gumagawa wala. Yung nag-a-absent, alam ni Lord na nag-a-absent na ano. Sa hali, palakasin. Yun yung trabaho natin. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Sa tabi nyo, may mga problema yan. Ang trabaho natin na pinagpala ni Lord, palakasin. Lalo na sa ngayon, o lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ano yung sabihin yan? Malapit na pagdating ng Panginoon, kaya kailangan lahat tayo ay laging handa. Kaya yung hindi pa handa, palakasin natin. Maliwanag mo ba? Wala saan ang Kristiyano pakialamero. Hindi tayo dapat yung bahala ka sa buhay mo. Bapunta ka sa impyerno, wala kang pakialam. No! Kaya nga you are the light of the world. Yes. Ikaw yung liwanag. Di liwanagan mo yung nadirinlan, pakialaman mo. Sister, brother, sabi ni Lord, wala kang pera. O, di ba? Ito, pagdamutan mo na. Medyo napasaya mo ng kaunti. Huwag mo na kayo tumukot, pamila na. May tumutukot na eh. Lalo na ngayon, nakikita, kasi talagang malapit ang pagdating ng Panginoon. Ang pinaka-vital na sign, yung gera ng Ukraine, ng Russia, Israel, Iran.
Kasi ang sentro ng istorya ng buong daigdig ay Israel. Diyan ang gagaling ng istorya. Naririnig ba ang Pilipinas sa buong sandaigdigan? Hindi. Pero kapag Israel, buong mundo, diyan nagsimula ang Biblia, salita ng Diyos. Diyan nagsimula ang kaligtasan. Diyan ipinanganak ang Panginoong Kristo. Diyan ang istorya. Diyan nagsimula ang salita ng Diyos, umikot sa buong daigdigan, sabi ng Biblia. Kapag nakabalik na yung salita sa pinagmulan, then the end siya tama. Malapit na. Kaya, halos ako oras-oras pinapakinggan ko yan. Iran, Iraq, Lebanon against Israel. Yung Houthi na yan, Hamas na yan, Hezbollah na yan, Yemen na yan. Di kanya ako, pinapakinggan ko na. Nanalo pa si Trump. Ay, one break yan parang Duterte yan Kaya, malapit na dumating ang Panginoon, kung meron pang hindi nakahanda dyan, abay palakasin daw natin. Kaya sabi ko nga sa katabi mo, huwag mong kaligtaan umanin. Okay. Ano ibig sabihin, huwag natin naligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon-tipon kaya ang ginagawa ng ilan? Ito, bakit? Kasi ito ay utos ng Panginoong Jesucristo na dapat namin sundin. Utos yan ng Panginoon. Huwag kaligtaan. Sino dito anak ng Diyos? Sundin natin yung kautusan. Kasi ang church na ito, ang may Kristo nagtayo, hindi ako. Then, sabi niya, 1 Peter 5, verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aalig-aligin na naghahanap ng masisila. Kapag nakita ni Satanas ng Diablo na medyo nanlalamig ka na, medyo umaabsin-absin ka na, medyo matamlay ka na, wala na yung gala, tandaan nyo, umaaligid ng Diablo, naghahanap ng masisila. Sasabi ng Diablo, mayroon akong biktima. Pero kapag nakangiti ka, ang dami mong problema, nakuha mo pang magsayaw, kumapalak pa, pagtingin ng Diablo sa'yo, sabi niya, ibang klase ito. Ang dami ng papapakamot pa o kaya hinihima sa sungay niya. Ibang klase ito. Ang dami ng problema, abay nagsasayaw pa. Pero pag nakita ka niyang nangasima mo, may mga problema sa akin ka. Hello? Ang Diablo, ang kaaway ninyo, hindi sabi ni Pablo, kaaway ko sabi ni Lord, hindi ko kaaway, kaaway nyo. Ay parang niyong umaatungal at aligid na naghahanap ng masisila o masisima. Kaya ibig sabihin, yan dito sa church, nandiyan ang Diablo aligid. Pag halata naman ni Diablo kung mayroong nakatingin pero hindi nakikinig. Alam mo, yung parang nakakaya, okay, nakakinig sabi. Ano ba the next? Alam ng Diablo yun. O kaya, lalapit si Diablo, gagalunin niya yung tayo naman. O kaya ito pa sinyales, ang tagal naman. Sabi niya, akin ka. Pagbaba mo, yari ka sa akin. Kaya,
kailangan yung palakasin natin. Yes, no? May nararamdaman na ba ninyo, may nararamdaman na ba kayong dapat palakasin mo niya? Para ang level ng inyong pananampalataya ay laging tama, hindi ups and down. Kaya kailangan nagpapalakasan na para yung faith natin, hindi ups and down. Ang priority natin ay ang kanyang utos. Kaya huwag kaligtaan Hindi ang ating transaksyon, hindi ang ating day, hindi ang ating invitasyon, hindi yung ating selebrasyon. Ay, nako, meron akong invitasyon mag-anak ng kasal ngayon. Total, marami naman linggo, isa-isang linggo na ako ang atin. Pabigyan lang. Tatahimik. Hindi na tama. Hindi ko may invitasyon. Huwag kaligtaan. Sabi natin, huwag kaligtaan. Kaya, napakahalaga ang araw ng Sunday. Holy day. Okay, tuloy tayo. Pangalawa, kailangan natin palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita na natin malapit na ang araw ng Panginoon. In this part, si Pablo ay nagbibigay ng instruction sa ating mga kapatiran na palakasin sila. Ito yung sabi, marami sa ating kapamilya ang dumadaan sa pagsubok. Mga problema, kailangan silang mapalakas. Sino dito ang may problema? Itas ng kamay. Lahat tayo may problema. Amen. Tama? Tama. Pero hindi halata ng Diablo. May problema tayo. Ngayon, pwede mo sabihin yung problema mo sa kapatiran kung malakas. Kasi ugali natin kung minsan, may problema na lang tayo, ang lalapitan pa natin, nahihingan ng advice, yung may problema nila. Gets nyo? Kaya nga minsan may istorya Ito medyo magandang jokes ito sa mag-asawa. Lumapit yung babae kay Reverend, kay Pastor. Sabi niya, Pastor, may problema po ako. Anong problema mo? Pastor, yung asawa ko, sinasakyan ng demonyo. Ha? Sabi niya, anong demonyo? Anong klaseng problema yan? Sabi niya, kasi, Pastor, pwede bang ibulong ko na lang para walang makalinig? Ano yun? Ito yung bulong. Ano mo, Pastor? Yung asawa ko. Abay, araw-araw nakakalimang beses. Pastor, sabi niya, hindi ba? Parang may demonyo Hindi na ako pinagpapahinga, nakakalima sa gabi. Pastor, para naman palayasin mo nga yung demonyo Diyos sa asawa ko, please, pag-pray mo ko, palayasin mo. Pagkaroon ng isang linggo, lumapit na naman, Pastor, hindi mo naman pinutan yung asawa ko. Palayasin mo yung demonyo, sige na please. Sabi ng Pastor, Sister, paano ko mapapalayas yung demonyo yung asawa mo, sa asawa mo? Yung demonyo nasa kanya, nasa akin din. Kaya huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Sa tao may problema hindi ka niya matutulungan. Lalapit kayo, problema ng mga asawa, lalapit kayo sa barangay captain, hingi kayong advice. Gusto na nyo maghiwalay. Sasabi mo sa barangay captain, alam mo, barangay captain, gusto ko na hiwalay yung asawa ko dahil naliw ng gawin. Anong sasabihin siya ng barangay captain? Hiwalay na rin sa asawa. Anong sasabihin niya? Oo, hiwalay na muna. Hiwalayan ninyo yung yung modelo. Gets niya? Okay. Sa Hebrew 3:12, ito, mga kapatid, ingatan ninyo huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ng Diyos na buhay. Sa halip,
Magtulungan tayo araw-araw. Ito yung trabaho natin eh. Kaya hindi natin dapat kaligtan pag hindi po. Kung may problema kayo, may mga pwede kayong masabihan dyan. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang manaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo unang sumampalataya. Yun yung trabaho natin, mapanatag ang pananampalataya sa bawat isa. Maliwanag ba ba? May natutunan? Kung gusto nyo mag-asawa, kasi noong may nag-invite sa akin nung Martes birthday, nung pupunta kami ni Pastora, nagulat ako kung ilang yung bisita. Parang kami lang. Bakit po ilang bisita? Eh, basta gusto ko lang masulong ko kayo. Hindi natin membro, hindi natin membro ng Evangelist. Andun din, ito kasi asawa ng pastor. So kayo, nagtagay na din yung mga trusted, yung gagawa na. Tapi lumaki pa naman yung isa, pastor. Meron bang bakandi sa church? Bakit? May natin naman ang church eh. Ba't naghanap mo pa ng bakandi? Hindi ka naman kayo yung sabihin. Baka mayroong nag-a-apply na binata mo. Kasi dalaga siya, patanda na eh. Kung meron daw pwedeng i-partner sa kanya. Meron ba dito? May kabilang mong daw binata dito. Ang dati sa akin. Ito, teacher ito. Teacher ng City High. Ang sabi ko naman sa kanya, sister, hindi ka nag-iisa. Marami rin ganyan sa amin. Alam mo, ang in-advise ko, basahin mo, sister, yung Isaiah chapter 4, verse 1. Sino may Bible dyan? Basahin na, Isaiah chapter 4, verse 1. Ako, wala tayong magagawa. Nakarating na tayo sa panahon na ito eh. Sa Tagalog, Isaiah chapter 4, verse 1. In the days 7 women will take O, hold dito. of one Okay, ayo. Malakas naman yung music. May pakakaririnig sa likod. Yan, pakiabot. Then, basahin din yung Tagalog. In that day, kinig ko na lang kayo. In that day, 7 women will take hold of one man and say, we will eat our own food and provide our own clothes. Only let us be called by your name. Take away our disgrace. Okay, sa English yun. Sino ang nakapagbasa sa Tagalog? Si Sister Lala, Tagalog ba yan? Ha? Sisipul-sipul ka, hindi ko lang makasa. One. Sino? Ito, ano basahin ito ng mga dalagang kumatanda. Sino magbabasa? Ha? Wala? English pastor. O, si Brother Bernard. Ano na dito, Brother Bernard? Tagalog yan? Basta King James. Yan ang advice ko sa mga doon sa kanya. Ito po ang sinabi ng Isaiah, chapter 4, verse 1. Ang pitong babae ay magsisihawag sa isang lalaki, King James na. sa araw na yaon, na magsasabi, kami ay makisikain ng aming sariling tinapay at magsusuot ng aming sariling kasuotan. Tawagin lamang kami sa iyong pangalan. Alisin mo ang aming kalistaan. Ako lang, yung sa ng pinag King James yan eh. Alalim. Ano?
Magandang balita ito sa mga tumatanda na. 4. Isaiah 4. At pitong babae ay magsisihawa ng isa. O yan, halika. Ito, mayroon pala eh. Yan. Pakinggan ba? Sa Isaiah 4 verse 1. At pitong babae ay magsisihawa ng isang lalaki sa araw na iyon. Na mga sasabi, kami ay magsisikain ng aming sariling tinapay at mga susuot ng aming sariling kasuotan. Tawagin lamang kami sa iyong pangalan, alisin mo ang aming kadustahan. King James din ito. James, wala bang Sa magaang na Tagalog, sabi nga, pitong babae ang makikiusap sa lalaki na sila'y pakasalan. Bahala na kami sa aming darating at aming kakainin. Makuha lang namin ang iyong pangalan para mawala kami sa kahihiyan. Yun yung sinabi ko doon sa teacher. Obama. tinanggap? Tapos teacher, bakit maganda ka? Paano nangyari? Baka ko, sister, ikaw yung nung 18 years old ka, ang prayer mo ganito, Lord, bigyan mo ako ng isang lalaking tall, dark, and handsome. At bayan. Pagdating mo ng edad 25, Lord, tall, dark, na lang. Ang mayaman. Pagdating ng 35, Lord, tall. Pagdating ng 45, Lord, kahit sino na. Tumakbo lang siya. Pero sabi ko, marami kaming balo doon. Ano, brother William? Pwede? Marami tayo dyan. Bigyan mo ako ng application na. Kasi naghahanap mga alkonsulista. Naghahanap ang salvatio. Naghahanap yung ibang church na yun. Rizal na. Tandaan mo matatanda sa Rizal. Okay, tuloy tayo. Malapit ako. Romans 12:6. Sabi na, tumanggap tayo, ito ang mahalaga ito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa mandato ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Itong kaloob na ito ang gagamitin natin sa pagpapalakas ng bawat isa. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita, dahil yung Brother Randy, nagpahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng aming pananampalataya. May mga gift of sharing the word, of preaching the word. They preach. Then, yung iba naman ay tumanggap ng paglilingkod or service. Ang ating kaloob, maglingkod tayo. Bago tayo maglingkod, nakikita nyo, ang dami natin dapat gawin para kayo. Then, yung iba, tumanggap tayo ng kaloob na magturo. Ang tumanggap ng kaloob sa pagturo, magturo. Kaya nga, yung children ministry tayo, dapat turuan. Yung mga iba, may mga gift of teaching, you teach. Then, ang sabi dyan, magpalakas ng loob, encourage na rin. Ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kasi yung tao may gift na magpalakas ng loob, yung bang ikaw na bagsak na, magsalita ng kaunti, yung may gift na a-upgrade ka rin, nakakaginhawa ka na. Gaya nung Sabado, anong linggo, nag-preach ako nung isang linggo doon sa Alpas. Kasi anniversary nila. Ang may sukat pinunuan akong milyon, alam mo ba yung church na yan? Yung church natin sa Lapas. May problema sa church na yan, may dalawang demonyo na nakatira. Kakulong naman. Anniversary ito.
Celebrate us. Feast of Unleavened Bread, dahil ginawa niya sa Las Palmas. Ganun din ang selebrasyon nila. Abay ko naman ako ng oras nila, may dalawang demonyo na nakatira dyan. Tapos sabi ni Lord, espiritu ng karakutan at espiritu ng kamurikutan. Ang hindi wala akong magawa, prinis ko yun. Sige, tayo tayo lahat, palayasin natin yung espiritu ng kamurikutan, karamutan. Nung natapos yung preaching, nung nagbibilang na sila, tuwa-tuwa yung asawa ng pastor. Sabi ni pastor natin, bakit? Sister, for the first time, malaki yung touching offering. Abay, totoo nga, nandun yung kakurikutan, karamutan. Sabi mo sa kami mo, lumayas ka dito, sila dito ng hindi ka na dito ka, hindi sila dito. Baka lang dyan, ayagigin yung diablo niya. Then, kung pagbibigay ang iyong gift, pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay ka magbigay kayo ng buong puso. Alam niyo, meron tayong membro dito, bakit hindi pa nyo namin? Kilala niyo si Sister Rosie, yung Holy Rose Lechona. Yung nakakilala. Itong sister natin ito, umatin natin yung Wednesday. Pero pinapakain kami ng Wednesday, siya nagpapadala ng merenda ng Sunday, pinapakain na yung small group natin sa Arba. Nung Wednesday, ano yung iwalang natin mga gawain? Pakapin! Lumakas si Brother Randy, pag-favorite na pala yun. Yun yung gift of giving. Kaya nga meron tayong tithes and offering is giving. Meron yung nagbibigay ng masaya. Kasi nasa kanya yung giving. Meron kami na nagbibigay na pag binunod na yung wallet. Hirang-hirang naghahanap. Kukuha ka ng tsari. Pagkatapos pag nagpupunta sa masjid, may parang nag-iisip at kung iuulo o hindi. Pero yung may gift of giving, talagang magbigay ka sa masaya. Mahal ni Lord yung nagbibigay ng masaya. Kaya nga, the Lord's God's love a cheerful giver. Ganito, ito yung gagamitin natin para makayawas loob. Kasi minsan, umattend ako sa isang seminar. Habang that time is, nirigaluan ako ng rilong na yung, ano ba yung rilong? Lahat ay ikinig. Kaya nga, black is good, parang gano'n. Regalo, wow, ang ganda. Regalo ng aking manulang. Siyempre, di-traination ko naman. First time isinuot ko, matin ako ng seminar, ay hindi yung dinibisigan mo maganda. At kaya sinabi ako nila, yung relo na yan, ibigay mo doon sa nakasandal sa pader sa likod. Ako Lord, makabibigay ka sa akin. Uy, ano pag-ibigay mo? Kung wala kang giving, hindi mo parang bigay. Sasabihin mo, I rebuke you in Jesus' name. Dumayas ka sa tabi ko sa pangalan ng Jesus. Pinapalayas mo si Lord. So, nung narinig ko yun, saan naman? Tinignan ko babae, nakasandal, nakaganon. Di, lumapit ako, tumabi mo na ako. Nakikilig ng nagsasalita. Tapos ganun pa po. Sister, bigay ni Lord. Abay, nakakam ako umiiyak. Yung pala ang prayer request niya, relo. Tuwa-tuwa. Talagang pagkaraan na lang may mataw, magkikita kami, ang masaya. Pastor, gising pa, upuan. Amen. Napapalakas natin. Sabi ng iba, sana bigyan ako ngayon.
Kaya dito, lagi kong ipinag-refer yung sister natin ko. Kasi may prophecy, si Brother Elisha, nakita na si Sister Rose na mayroon isang restaurant ng akin daw. Magbahan ako kailan na mangyayari. Gusto niyo pumunlad? Ang tanging susi ng pagpunlad, give, and it shall be. Give and pagpunlad, press down, shaking together, and running over. Maliwanag ba? Okay, ang pagmumuno, ang pag-leader, to lead, ang give mo, then mamuno kayo ng buong sikap. Yung mga leader natin, buong sipag, buong sikap, buong tiyaga. Then, kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong garap. Mercy, awa. Lahat ito ay gift natin, ibinigay ni Lord para mapalakas yung ating kapatiran. Maliwanag na? Lahat na ngayon nakikita na natin malapit na ang Panginoon. It is our spiritual responsibility to withhold our spiritual family at the day of the Lord. Tingnan niyo sa 1 Thessalonians. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. Nang magtulungan kayo tulad ng ginagawa tuwing mo ngayon. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo ay pinili ng Lord. Hindi para parusahan sa impyerno. Hindi tayo ni Lord para dalhin sa langit. O hindi ba masaya? Kaya pala kasi natin yung mga nanghihina. Okay, tuloy tayo. Mga apat. Sige mo sa katabi mo, last na ito. Nag-enjoy ba kayo o nabubuhay? May natututunan? Ito yung pang-apat na major part of our service, to keep our tithes and offering to God, displaying our obedience and discipline to the Word of God. Kasi kung ikaw anak ng Diyos, ay kailangan sundin mo yung kautusan ng Panginoon. Self-discipline. Okay. Sabi diyan, sa Matthew 22, verse 18 to 21. Knowing their evil motive, Jesus replied, "Why do you test me, you hypocrite?" Kasi dito, sa sitwasyon tayo ko, tinanong si Kristo kung siya may nagbabayad ng tax. Pero ang layunin nila, para huliin si Jesus Christ. Alamin kung siya may nagbabayad o hindi ng tax, at pag hindi nagbabayad, huhuliin na siya. Pero ang sagot ng Panginoon, sabi na, show me the coin used to pay the tax. And they brought him a denarius. Ito ang kanyang sagot. Kahiling larawan ang nakalagay dyan. Those image and inscription is this. He asked, Caesar, they replied. Ang yung sabi ng Caesar noon ay king. Then he said, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God, or into God, what belongs to God. Parang ganito, kung nagbibigay ka ng tax sa gobyerno kay Caesar, ibigay mo rin yung para sa Diyos, yung tax mo kay Lord. At yung tax na yun, tingnan mo, ang gobyerno, nanginigil siya ng 35% yata sa tax. Pero si Lord, sa Kanya lahat galing. Sa Kanya tayo galing. Lahat ng ari-arian namin galing sa Kanya. Ang sinisingil lang ng tax, 10%. Give to Caesar what is belong to Caesar, and give to God what is belong to God. And that is, batas. Maliwanag po ba? Kaya nga, noong panahon na yun, sa Old Testament, bago dumating yung batas, yung Leviticus,
Sa Bible kasi, yung Leviticus, ito yung tinatawag natin na Constitution. Constitution of the Philippines, dito lahat nakalagay yung batas ng Pilipinas. Yung Constitution of Heaven, sa Bible natin. Bago dumating yung batas, ginagawa na ni Abraham yung pagbibigay. Ginagawa na ni Abel yung pagbibigay sa Cain. Pero, nung dumating sila sa wilderness, para tuloy-tuloy yung pagpapaalam, gumawa si Lord ng batas. Dahil nakita niya, medyo makikas na ang ulo yung mga tao, gumawa siya ng batas. Sabi na, ganito, pagdating mo sa promised land, kayo ng tribe of Israel. Ang ibig sabihin ng tribe of Israel, ito yung mga Israel na binigyan ng mga agricultural land sa promised land, yung mga umaani. Kasi, yung isang tribo ay hindi binigyan ng agricultural land, ito si Levites. Ang ibinigay lang sa kanya, residential. Kung saan siya nagpagpapastol lang ng mga tupa at kambing. Dahil ang trabaho niya, alagaan na yung templo. Yung 12 tribo, agricultural land. Ito sabi na, okay, kayong mga nagsasaka. Lahat ng inyong kikitain, yung 10%, ibigay mo sa akin. Ikaw naman, na naglilingkod sa aking templo, ako ang magbibigay ng pangangailangan mo. Bakit? Kasi yung ibibigay nilang ikapo, yun ang ibibigay mo sa iyo. Ang problema ng panahon na yun, abay hindi na nagbibigay yung tribe of Levites. Kaya ang nangyari, inutusan niya si Propeta Malachi. Di ba ganito yan? Kung meron tayong batas na hindi na nasusunod, ang ginagawa ng gobyerno natin, kagaya ito, magbayad tayo ng tax. Hindi ba, hindi na nagtatax para makasira ng gobyerno, okay, magbayad kayo, meron tax amnesty. Di ba? Magbabayad tayo kasi medyo yung babayaran natin ganyan kalaki, itinaba, tax amnesty. Ang ginawa naman ng Panginoon, tayo manakay, okay, ibigay niyo ikapo at bubuksan ko yung gamit sa inyo. At lahat ng inyong pananim, walang pisting, maninira. Meron din siyang ginawang pangako. Bakit? Hindi na nagbibigay yung mga tribe of Israel. Kaya sabi niya, bring ye all your tithes, your 10%, into my storehouse. Bakit? So that there shall be meat in my house. Yung salitang meat, lahat ng pangangailangan. Pagkain ni Levites, pagkain, lahat ng kailangan sa church. So that there shall be meat in my house. Ito yung kanyang ang mistake. Prove me, test me, challenge me, said the Lord. And I will open the windows of heaven and pour out the blessing that no one enough shall receive it. Then, no pest will destroy your crops. And I will make you into a great nation. Yun ang dahilan tayo may malakay. Maliwanag po ba? Kaya, napakahalaga na maintindihan natin ito. Dito, kagaya dito, ano sa tingin ninyo nakikita yung pangangailangan ng templo ng Diyos? Diba? Ang isang nakikita mo pangangailangan, kasi bilang pastor, marami na akong naririnig na reklamo galing sa mga senior citizen. Kaya na raw silang umakyat sa kailangan. So isang kasalanan ay kailangan maghahanap tayo ng church na wala ng hagdanan. Siyempre yung maganda, para mapa-aircon din natin. At saka yung maluwag, baka bago mag-December, kulang na tayo dito eh. Ang sisipag ninyo kaya. Thank you, Lord. Hello. Yan yung isang kailangan natin. Pangalawang kailangan natin, abay, medyo mga sound system natin, hindi na maganda eh, hindi na class.
At saka, ang isang, video nakita nyo, plus yan. Yun yung maraming mga kailangan, at saka yung mga katabi mo, maraming mga kailangan yan. Dapat, di ba masarap yung meron tayong coffee maker dapat siya. Tapos, may mga mandisal tayo dyan na nakakamba. House of the Lord eh. Ha? Pwede naman kayo kumain habang nakikinig para hindi kayo antukin. Pwede kayo magkape. Gets nyo? Kasi yung iba-ibang palalaw sa church eh. Walang ito. Bible lang, may nag-upay sa akin sa bigyan, speaker nila ako. Aba, nung papasok ako, pasok. Bawal pumasok na sapatos. Tanggalin mo sapatos mo. Tanggalin mo sapatos, tanggalin mo no? Nakabigya sa ako, pumunta sa altar, mag-privilege. Lahat ng libro, walang sapatos. Ito mo yung pananaw. Iba-iba eh. Bawal kumain dito, pastor. Banalo ito. Mali. Sa atin, ang pananaw natin, okay, templo ng Diyos, pero ito ay para magpahayag, mag-ismilan dito ng salita ng Diyos eh. Hindi ba mas maganda para hindi ka antunin at kakapila? Oh, hindi ba mas maganda habang nakaupo kayo, may lamisa kayo sa harap? Gagawin natin sa bagong lugar yung maluwang-luwang. Kasi pag naglagay kayo ng mesa, hindi maskin na. Kaya maghanap na kayo ng maluwang-luwang. Kapag nagawin natin nakahanap tayo ng maluwang at walang hangganan, unang matutuwa ang senior citizen. Manuwang yun. Brother Chito, di ba? Pero nagtatarawa ang Brother Chito, kung wala pumasok dito, hindi ganun. Ngayon, alam yung ministry niya, service. Pagkatapos ng service, siya yung nagsasalansan ng upuan niya. May service. Gift of service. Sabi mo sa sarili mo, ako kaya, ano kayang gift ko? Walang gift ng sitting ministry. Hanapin nyo at umang magagawa mo, my Lord, sa templo ng Panginoon. Hanapin mo. Kailangan pagkaroon ko kay Lord, sabi ni Lord sa iyo, sa trono niya. Doon ikaw na sa lupa ang ginawa mo para sa templo, para sa akin. And nakikinig ako, Lord. Umuupo ako, ba't nakaupo ako, Lord? Sabi ni Lord, kaya parang kintak na naupuan mo. Okay, tuloy tayo. Malakay 3:14. At dito tayo magtatapos. Kaya mahalaga yung pagbibigay. May pangangailangan dito. Lalo ngayon, may gift of catering tayo dito. Sister Gladys. Ano ba yung catering? Wala naman sa may soul. Di ba? Kaya kailangan meron tayong nilalagay dyan. Para ma-exercise yung gift. Meron ba tayong barista dito? Yung magaling magtimpla ng kape? Uy, o hindi ba masaya pag natingin kayo umiinom ng kape? Umiinom ng soft drinks? O bawal ng soft drinks? Kasi bakit? Okay, tuloy tayo. Malakay 3:14-15. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Maraming nagsasabi yan. Ano ba ang papapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa natin kasalanan? Hindi ba kung sino ang palalo ay siyang pinagpapala? At hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusulok pa rin ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. Totoo naman, ano? Kung sino ba yung turap, sila yung mayaman. Pero sabi dito sa susunod, verse 16, pagkatapos nag-uusap-usap
naman ang mga taong may paggalang kay Yahweh. O tayo ngayon. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya, ipinatala niya sa isang aklat o inilista niya sa isang aklat ang kanilang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Isang aklat. Tignan mo sa Revelation. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Sabi na natin, mga namatay. Ibig sabihin itong mga namatay, ito yung mga makasalanan. Maging dakila, hama, at binuksan ang mga aklat. Maraming aklat. Doon nilista yung pangalan ng mga gumagawa ng masama. Then, binuksan ang isa pang aklat. Ang aklat ng buhay. The Book of Life. Ano ang ibig sabihin nito? Yung mga naglilingkod, isinusulat pala ni Lord yung kanilang pangalan sa Book of Life. In short, lahat ng mga napunta ng langit, isang aklat lang ang napagsulatan ng kanilang pangalan. At ang lahat ng napunta sa impyerno na isulat sa maraming aklat. Ibig sabihin, maraming tao sa impyerno. Gets nyo? Binuksan ang isang aklat, ang aklat ng buhay. At nang buksan na ito, nakita niya ang pangalan ng Samuel Bakla. Ay, hindi, wala pala dyan. Hindi ba masaya yun? Pag po kasi, doon ba ang pangalan mo? Ha? Huwag ka maghanap ng pangalan mo yun kung hindi ka makilala ng Sunday. Pag nung nagkuha ng examination sa PRC, nakapag-wisyo, nakailang tayo bumagsak, hindi makikita pangalan. Bumagsak eh. Kasi nung sinamahan ko yung anak ko, yung pangalan, tinignan namin, wala yung pangalan. Hindi bumagsak ko eh. Nakalaginig ako pa eh. Siguro pa mismo nag-review sa akin, bumagsak ko eh. Kasi chemical engineering, pero wala. Hanapin mo mabuti na ha? Yung pinakadulo, yung remark, may nakalagay doon yung tinatawag na conditional. Nandun yung kanyang pangalan, merong isang subject na ibinagsak mo. Kaya hindi na siya mag-take atay niyo yung board, pero isang subject na lang yung kanyang kukulay sa akin. Napalagigil ako eh, pumasa ako eh. Kaya kung nag-take siya, pumasa na siya. Ganun din sa lahat eh, inililista yung naglilingkod kay Lord. Kaya lumakas ko. Kaya ipinapalan niya ang isang aklat na mga pangalan ng mga bumadalang sa kanya. Sino ang ini-expect niya ng pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay? Itaas ka naman. Itaas niyo! Faith yan eh! O ngayon, sabihin mo, huwag ka nang mag-absent. Maliwanag pa. Ito sabi niya, karuto, magiging akin sila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatawagin ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Sabi mo sa kanya mo, kaya maglingkod ka. Muli ninyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ito na. Kasi sabi ng masama kanina, yung mga masasama, hindi naman pinapamusahan. Sabi dito, muli ninyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ang tao naglilingkod sa Diyos at nang hindi naglilingkod sa Kanya. Ito nga yung pagkakaiba. Yung pagkakaiba na isulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay, yung mga naglilingkod. At yung mga gumagawa ng masama, sa tingin nyo, kung bang hindi pagkatin ng church, masama ba o mabuti?
Pakisagot. Sama. Mabuti ba o masama? O, mabuti ba yung hindi umaten? O masama yung hindi umaten? Ha? Sama. Kasi pag sinabi nyo mabuti, hindi na nila umaten. Okay. So, doon tayo nagtatapos. May kamera nito.